Hello everyone! This is the episode 3 of the Forestry 101 Talk Show. Ako po si Roland M. Suzon, ang inyong host, at ngayon pag-uusapan natin ang ilan sa mga issues and concerns patungkol sa mapping. Kasama natin ngayon si Sir LD Kiloy upang magbigay linaw sa mga nasabing issues na ito. Welcome back, Sir LD. Thank you, Roland, at magandang araw sa ating lahat. So sir, hindi ko na po patatagalin pa. Magpunta na po tayo sa unang tanong natin patungkol sa preparation ng mga final maps. So, saang office po ba dapat ipine-prepare o pinoproduce yung mga final maps ng tenure agreements natin in relation dun sa ating current guidelines? In particular po yung revised Manual of Authorities natin. Since na yun na-delegate na natin, Roland, yung approval ng tenure instrument, no? So, kasama sa aaprubahan ni RED yung mapa. In short, yung mapa ay ipiprepare sa regional office for signature or approval ni RED kasama ng tenure instrument. So sir, follow-up question, meron po ba tayong standard software na ginagamit para sa mapping? Wala naman actually tayong piniprescribe na software, no? For as long as tama ang projection and coordinate system na gagamitin. No? So right now, ang coordinate system na ginagamit natin ay PRS-92 at WGS 1984. No? If I may share, sa FMB, ang ginagamit nating software, no, ay yung ArcGIS Pro saka ArcMap 10.8. No? At ang ating sinasuggest o nire-recommend sa regional office ay gamitin pa rin yung as guide, yung memorandum dated December 9, 2021. Ito yung memorandum signed by USEC Kuna. Nakalagay doon ang mapping information, no, na dapat lamanin ng isang mapa at yung mga guide kung paano ang pagpiprepare ng isang final map ng tenure issuance. Alright, so thank you for that brief clarification, sir. Regarding naman po sa iba pang mga observations ng mga kasama natin sa field offices, kung saan yung mga applied area ng ating mga kliyente ay nakikita nilang nag-overlap sa mga existing tenure instruments or projects natin. So ano po bang treatment natin dito or ano po bang kailangan natin gawin patungkol dito? Sige, tama, Roland. No? Just to emphasize, no? Dapat walang overlapping ng areas. Meaning, dapat walang two tenure na may issue over the same area. No? Ibig sabihin, kung ang application ay may overlapping sa existing tenure, una dapat madidak yung area na overlapping. No? Ang second option na pwedeng gawin ng DNR at ng applicant ay kausapin ang tenure holder. No? Na kung papayag sila na madidak doon sa area nila, yung area na ina-applyan ng isang proponent. So in that case, kung papayag yung tenure holder, i-amend ng kanyang agreement at yung mapa. So, yun yung two steps na pwedeng gawin ng DNR. So, sir, paano naman po kung may isang holder na nag-develop or nag-establish ng project or plantation outside his approved tenure area? Ano pong kailangan natin gawin? Pwede po ba nating i-rectify yung mapa, sir? Again, Roland, to emphasize, no, dapat hindi nagde-develop ang isang tenure holder outside of his area. Kasi it can be considered as illegal occupation. No? But in any case, kung sila ay nakapag-develop outside of their area, dapat applyan nila yon ng panibagong tenure instrument or i-apply nila ng expansion ng kanilang original tenure instrument. So sir, speaking of expansion po, no, paano naman po tungkol sa mga CBFMA expansion areas natin? Kailangan po ba nilang i-update yung final map para maisama yung mga additional area or sapat na po ba na i-declare na lang ito basta-basta? Hindi enough yung kanila lang i-declare, no, ang area expansion nila for CBFM. Kailangan nila itong applyan, no, at ito i-evaluate ng ating field offices. Upon evaluation at kompleto siya pursuant to existing guidelines natin, i-approve ni Regional Executive Director ang area expansion including the final map. So for our last question for today's episode, sir, isa po sa mga na-identify ng mga field offices natin is yung issues or concerns regarding sa mga overlapping ng tenures. So ano na po ba yung mga naging initiatives ng DNR patungkol dito? Isa yung ginagawa ng DNR about one control map. Second, yung continuous capacity building ng field offices in terms ng kanilang GIS capabilities. No? Kasi alam natin na dapat ang mga mapang ito ay GIS generated na. No? And we still pursue yung Forest Land Limits Bill, no? Na nakapile sa Congress right now. No? Ito kasi ay naglalayo na ma-update yung ating land classification. No? Meaning, yung mga non-conforming, meaning ito yung forest land, na pwede na siyang i-declare na alienable and disposable lands. At yung isa naman, kung mga alienable disposable land na dapat ay
for forestry purposes, dapat maklasify siya into forest land. Maraming salamat ulit Sir Eldin sa pagsagot sa mga katanungan natin patungkol sa mga issues and concerns na related sa mapping. So, sana ay natulungan namin kayo na malinawan sa mga issues and concerns na related sa mapping. Again, ako po si Roland M. Suzon, ang inyong host at kasama natin si Sir LD Kiloy. At magkikita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Forestry 101 Talk Show.